Una, nagpapasalamat po ako sa kay Pangulong Pinoy sa patuloy na tiwala na ipinagkakaloob niya sa akin. Gagawin ko ang lahat upang hindi mabigo ang Pangulo at ang sambayanan sa tiwalang ito. Napakalaki, napakalawak, napakaselan at mabigat ang responsibilidad ng pagiging DILG. More than this, I have big shoes or big chinelas to fill. Hindi po ako si Jesse Robredo. Kumpara sa kanya, marami po akong mga kakulangan. Subalit, maasahan po na gagawin ko ang lahat sa abot ng aking makakaya upang bigyang respeto ang legasiya ni Sec Jesse. Magiging gabay ko ang kanyang alaala habang tinutupad ko ang mga tungkulin bilang kalihim ng DILG. Papubungahin ko ang kanyang mga itinanim. Kasama na dyan ang pagbabalik niya ng respeto at dignidad sa mga ordinaryong mamamayan at sa buong sambayanan. Transparency, accountability, yung people empowerment, yung pagsasali ng pangkaraniwang tao sa mga desisyon ng pamahalaang panlokal at pati na rin pamahalaang nasyonal ang mga hallmarks ng liderato ni Sec Jesse. At lahat ito ipapatuloy po natin. Nagpapasalamat din ako kay Ma'am Leni sa suporta at kumpiyansa na ipinaabot niya sa akin. Makakaasa po siya at ang kanyang pamilya na hindi mababaliwala ang mga itinanim ni Sec Jesse sa kanyang trabaho sa pagiging DILG. Nagpapasalamat din po ako sa DOTC family sa lahat ng kanilang trabaho na ipinakita nitong nakaraang higit sa 1 year at masasabi ko po kay incoming Secretary June Abaya na merong mahusay na team dyan sa DOTC na gagawin ang kanilang trabaho patuloy para maging mas magaan ang kanyang pagpasok sa ahensyang ito. Muli, nagpapasalamat po ako sa tiwala ng Pangulo. I continue to serve at His pleasure. Habang tinitimon ng Pangulo ang barko ng bansa, karangalan ko po na makisagwan sa kanya sa pagtulong sa kanyang agenda. Maraming salamat, magandang hapon. Do we have any questions for Secretary Rojas? Secretary Abaya will first deliver a statement. Well, good afternoon to all. First of all, I'd like to thank the President for his trust and confidence for designating me in this challenging endeavor. Actually, I've worked with the President some 2 decades ago, though in a different capacity. I used to open doors and pull chairs for him when I was then a young lieutenant in the Navy and as a former aide-de-camp of then President Cory. Likewise, he was our fearless leader during my first term in Congress, especially during the days of our impeachment complaint against the former president. His leadership was instrumental in my formative years as a first-term congressman. Above all, his steady moral compass guided many of us then. I hold this truth to this belief today. I likewise would like to thank Secretary Mar for his trust and confidence. Succeeding Secretary Mar and continuing his programs are tough shoes to fill too. Hindi rin po ako si Mar Rojas. I look forward to working with the current DOTC teams that have undertaken the planning, building, and implementation of projects that revitalize our airport, ports, and other infrastructure. The roads and systems that are the strategic underpinning of our economic progress and expansion. Continuity is a key component in achieving the reforms and change we want to accomplish. We have this rare chance to see things through, and with God's help and our people's, we will do our part. Thank you. Thank you, Secretary Abaya. Both secretaries will now be taking questions. The first question will be from Celerina Muente of the Manila Shimbun. To Secretary Rojas, good afternoon, sir. Sir, are you going to bring your own people sa DILG?
Ayon sa Pangulo, binibigyan niya ako ng laya para dalhin or bumuo ng team sa DILG at ganun din ang pagpili ng mga mamumuno sa ahensya na pumapaloob sa DILG. So, yun ang utos niya sa akin at yun din ang ating gagawin. Sir, with due respect, how do you think your appointment sa DILG would boost your bid in 2016? I don't give it much thought. I know I can only succeed, and I told this to the President, I will only be successful and I can only succeed whether at DOTC or now in DILG if all thoughts of 2016 or any other electoral position was removed from my mind. And that's what I intend to do. Hindi po tayo pwedeng, or hindi po magiging madali ang pumasya at magdesisyon ng kung ano ang tama kung meron pang ibang iniisip. So, maasahan po ng ating mga kababayan, maasahan po ni Ma'am Lenny, ng kanyang pamilya, ng mga supporters ni Sec Jessie, na ang patakaran na yon, kung gagawin lang kung ano ang tama, kung anong nararapat, ang siyang mangyayari sa pamumuno ko sa DILG. Thank you. Next question from Mimi Gonzalez of Business World. To Secretary Rojas and Secretary Abaya. Sir, what do you plan to prioritize? What would be the immediate priorities and what do you plan to focus on? Well, first, to recover from shell shock. I don't think that Sec June or myself or even the President, hindi naman namin naisip ito. Nung pumunta po kami sa Masbate ay search and rescue ang aming frame of mind. Wala tayong magagawa, no? Na tinawag na si Sec Jess. So nandito tayo ngayon. At masasabi ko lang na ang Pangulo bilang kapitan, bilang timon ng ating pambansang barko ay tungkulin po ng bawat mamamayang Pilipino na tumulong sa pagbugsay, sa pagsagwan, no? Para maiparating natin yung barko natin sa maayos na kalagayan. So handa naman po ako, I'm sure handa rin si Kong Jun na tumulong sa kahit anong paraan. Sa akin po, nabanggit ng ating Pangulo, napakahalaga na ipagpatuloy natin yung pagsasaayos ng ating airports na sa briefing sa akin ni Secretary Mar ay halos nasa assembly line na po sa DOTC, nakalinya na ho yan at nakikita nyo po sa pahayagan ay patuloy ang advertisement na nakikita. Nabanggit ng ating Pangulo yung NLEX and SLEX connector. Likewise, siguro dapat tutukan din yung ongoing investigation sa trahedya ni Secretary Robredo. At sa pangkalatan, ang magiging unang hakbangin ko sa departamento ay ipagpatuloy ang lahat ng naumpisa ni Secretary Rojas. Going back to the question a while ago, we intend to continue with the current team of DOTC. They have been well organized, well prepared. A high caliber team are now set in place. Personally, siguro ang una kong gagawin ay maghanap ng executive assistant dahil nasanay po akong maglingkod sa bayan ng nag-iisa at dumarating po ako ng mag-isa at maski pa paano naka-survive po tayo. So, mahalaga na may assistant para kung hanapin ng presidente, wala tayong kadahilanan. Salamat po. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you, Secretary Rojas, Secretary Abaya. Good afternoon, ladies and gentlemen.